Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang opinyon ni De La Hoya. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So hindi nga po natin maitatanggi na matapos talunin ang current pound for pound king Terence Crawford ang Mexican superstar Canelo Alvarez, ay wala talaga tayong makitang boksingero ngayon na pwedeng makatalo kay Crawford sa division na welterweight hanggang sa super middleweight. May mga nagsasabi na si Jerome Boots Ennis umano ang siyang pwedeng magpahirap kay Crawford ngayon. Pero kung sakaling magtuos man ang dalawa, ay lalabas pa ding heavy underdog si Ennis gawa ng mas malaki pa din ang tsansa na si Crawford ang magtatagumpay. Pero ganun pa man nga po ay ayon mismo sa Golden Boy promoter and former 6th Division champion Oscar De La Hoya, ay kung may isang fighter man daw na kayang talunin si Crawford, ay ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao na daw ito. Pero nilinaw po ni De La Hoya na hindi yung bersyon ni Pacquiao ngayon dahil kung ngayon daw magtutuos ang dalawa, ay walang duda umano na wawasakin ni Crawford ang ating pambansang kamao nang walang kahirap-hirap. Pero giit ni De La Hoya na kung yung kasagsagan ng kalakasan daw ni Pacquiao na siyang bumanat maging 8th Division champion ang lalaban sa bersyon ngayon ni Crawford, ay matatalo daw talaga si Crawford. At hindi lang basta matatalo, at bagkus mapait na knockout daw ang sasapitin nito kay Pacquiao. Matatandaan po natin na sinabi ni Crawford na para sa kanya ay hindi kasama si Pacquiao sa listahan ng greatest boxers of all time. Gawa ng naniniwala umano siya na dinaya ni Pacquiao ang mga tagumpay nito sa boxing sa pamamagitan ng paggamit ng pinagbabawal na gamot. Bukod dyan ay kumbinsido rin si Crawford na natakot sa kanya si Pacquiao at panay-iwas ito sa kanya dahilan kung bakit kailanman ay hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magtagpo sa ibabaw ng lona. Sa kabila ng pareho lang naman silang nasa ilalim ng Top Rank Promotions ni Bob Arum. Depensa naman ni Pacquiao na dati niya pa daw hinihingi ang laban kontra kay Crawford. Kaya nagulat daw siya kung bakit si Jeffer nang ibinigay sa kanya ni Bob Arum na kalaban at hindi si Crawford. Kaya kayo na lang pong humusga dyan. Sa kabilang banda naman mga idol ay ngayon nga pong opisyal nang naisama sa Gilas Pilipinas 18-man pool ang PBA Super Rookie na si Juan Gomez Del Llano. Ay dumalo na ito sa Gilas training sa kauna-unahang pagkakataon. Pero madaming fans po ang nagsasabi na dapat na daw nitong palitan ang former PBA MVP na si Scotty Thompson sa Final 12 lineup ng Gilas. Madami po kasi ang naniniwala na medyo bumababa na daw ang laro ni Thompson ngayon na siyang isa umano sa mga dahilan kung bakit medyo nangungulelat ang Barangay Ginebra sa komperensyang ito sa PBA. Bukod dyan ay hindi din umano isang tunay na point guard si Thompson, kaya nawawala ang laro nito pagdating sa international games. Pero ganun pa man nga po ay hindi po natin maitatanggi na yung mga hustle plays ni Thompson ay walang katumbas at hindi matatawaran. At syempre malabo pong tanggalin sa lineup ng Gilas si Scotty dahil siya ang may pinakakabisado ng sistema ni Coach Tim Cone sa lahat ng players dito. Kaya imbis na mamili sa dalawa ay mas mabuti kung magsabay na lang sila sa Gilas ngayong darating na Asian qualifiers. Ang medyo alanganin na mawala sa Final 12 lineup ng Gilas ay ang PBA scoring machine na si CJ Perez. Dahil sa tatlong point guard ng Gilas ay si CJ talaga ang may pinakakonting minuto sa bawat laro. Kaya ngayon na dumating na si Del Llano ay malakas ang posibilidad na maagaw nito ang kanyang spot sa Final 12. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.